Balikan po natin ang lagay ng panahon. Kasama po natin ngayon dito live si Ginong Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat. Doon sa kanina, 50 millimeters of rain yung dala nitong Bagyong Kabayan. So sa tingin niyo ba pwede magpabaha ito? Ano pong nakikita niyo rin? Well, yung 50 millimeters within 24 hours ang inaasang puting babaksak ulan nito sa may Angat. So, ayon sa ating hydrologist na hindi pa sapat yung 50 millimeters nito na ibabaksak sa Angat. Kumbaga, maliit lang epekto niya o may dadagdag sa dam? May dadagdag naman siya na almost 1 meter o almost 2 meters ang itataas ng level ng tubig sa Angat. Pero hindi pa significant na ito ay sapat sa ating problema sa tubig. Kasi nga yung sinasabi ng NWRB ngayong araw, magbabawas pa rin sila ng supply. So ito, hindi ito makakasapat para huwag na sila magbawas. Opo yun nga po, yung nakikita mo namin, hindi siya sapat na, kumbaga, solusyon sa mga problema natin sa tubig. Kasi nga, yung 50 millimeters ay, kumbaga, kaunti pa lang para maibsan yung problema natin sa tubig. Pero yung ba'y final na sa inyong analysis ng data na within 24 hours babagsak to 50 millimeters of rain o may pwede pa magbago na maging 2 oras, ang oras lang papatak siya? Pwede magbago yan kasi ito ay forecast rainfall sa kaninang alas 2 ng hapon. Base sa alas 2 ng hapon yung data. So inaasahan na magbabago yan na maaaring lumakas yung ulan depende sa development itong Bagyong Kabayan. Yung kanina yung forecast nga na Prenesco nyo mula norte hanggang parting Bicol area, no? So medyo malawak din yung pero hindi siya ganong kalakasan lalo yung hangin na nakikita nyo rito. Well, kung ikukumpara sa bagyo, ibang kategory ng bagyo, mahina siya, klaseng bagyo. Pero 55 kilometers per hour, malakas po kung ikukumpara sa atin. So may damage yan sa atin yan. Kaya nga po, nataas tayo ng signal number 1 sa mga lugar, kaya automatic pong walang pasok ng mga preschool. Kaya nga ang hindi dapat magpakakampante. Tama po yun, kasi 55 kilometers per hour, malakas na rin po yun sa atin. Bilang Panghuli, ano po ang advice nyo sa mga kababayan natin, yung mga lugar na kung saan nakataas na ngayon, ang signal number 1? Opo, una-una itong mga lugar na nakataas ang public storm warning signal number 1 ay inaasahan po natin magiging maulan at may pagbugso ng hangin. At may inaasahan pa rin tayo na moderate to occasionally heavy rains and isolated thunderstorm na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ito maranasan natin ito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at yung kasama na rin yung Isabela at Cagayan. So maging alerto po tayo, maging update sa ating weather at alamin po yung lugar na saan lugtas sa landslide and flash flood. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ginong Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa.